Humarap ng kalagayan ng buhay natin ngayon. Sunod-sunod ang trahedya, pagputok ng daan, lockdown dahil sa COVID, malalakas na lindol, sunod-sunod na bagyo, malalawakang sunog, pagbaha at pagguho ng lupa. Idagdag mo pa ang kawalan ng trabaho, malulubhang pagkakasakit, walang pera, maraming nagugutom, nag-aalala, natatakot, namamatay. Kaya naman, maraming nagpapakamatay, nalulungkot, naiiyak na, nawawala ng gana sa buhay. Bubuti pa kaya ang ating mundo? May pag-asa pa kaya para sa buhay mo? Buti na lang, talagang meron. Hinahanap nga lang ito ng mga tao sa mga maling lugar at bagay. Kaya marami ang bigo, dismayado at hindi nasisiyak. Yun bang pakiramdam mo'y na-scam ka? Kaya halika, samahan mo kami na tuklasin ang tunay na kagandahan ng buhay. Hindi mo kailangang malungkot at mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang saya ng may pag-asa, sobra. Kay ligaya na makilala si Jesus na daan at buhay babaguhin ka at lalaya kay ligayang tunay. Kay ligaya na makasama si Jesus na mapagpatawad tinubos niya kung sa aking sala kay ligayang tunay. Ang iginawa, dadalhin niya sa kalangitan kay ligayang tunay. Nagagalak, luha man ay pumatak, pagkat si Jesus buhay sa puso ko. Kagalag, luha man ay pumatak, pagkat si Jesus buhay sa puso ko. Kay ligaya na mapatawad bagong buhay, ang iginawa, dadalhin niya sa kalangitan kay ligayang tunay. Kay ligayang tunay. Kay ligayang tunay. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, sa gabing ito, narito po kaming muli lumalapit sa inyo at humihingi ng gabay sa aming muling pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ihanda niyo ang aming puso't isipan sa aming pakikinig sa gabing ito at inaanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu nawa ang siyang manguna sa aming gagawing pag-aaral. At inyo rin po pagpalain ang inyong anak na gagamitin sa gabing ito. Nawa ang lahat ng mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay makapagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat na nakikinig. Maraming salamat po, Panginoon, at maihanda po ang bawat isa sa amin sa mensaheng ito na aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang gabi ang bati ng CIS sa lahat ng nanonood at nakikinig sa mga magagandang balita mula sa mga banal na kasulatan. Ang sabi po ng Biblia ay mapalad ang mga nangakikinig sa salita ng Diyos. Sa gabi pong ito, isa na namang napakaganda at napapanahong paksa ang ating pag-aaralan. Ito po ay tungkol sa mga tanda ng pagdating muli ni Jesus. Nasa kasalukuyan po ay nangyayari na ang ilan sa mga ito. Mga kaibigan at mga kapatid, handa na ba kayo sa pagdating muli ng ating Panginoong Jesus? Pakinggan natin ang paksang ito na ibabaghagi sa atin ng ating kinder teacher, Jenny Pasco Zamora. God bless po. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seems so real, and I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and stripes on every hand, and violence fills our land. Still some people doubt He'll come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope soon, Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Sa amin pong ginigili na taga-subaybay at tagapakinig at tagapanood ng amin pong gabi-gabing programa na may temang Ang Saya ng May Pag-asa, Sobra. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos sa magandang diwa ng awit na inihandog sa atin ngayong gabi. Tayo po ay nasa ika-11 gabi na ng atin po gabi-gabing pag-aaral at kagabi ay atin pong napag-aralan ang may kinalaman sa pagpapaalala sa atin upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan o ng mabuting kalusugan. Ngayong gabi ay mayroon po tayong bago na namang matututunan at papag-aralan. Ngunit bago po ako magsimula, ay nais ko po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa kataas-taasan ka po ng langit,
Ngayong gabi ay amin pong iniimbitahan ang inyo pong banal na espiritu ang siyang sumama sa amin pong gagawing pag-aaral. Pagpalain po Panginoon ang mga makikinig at manonood sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano po ba natin malalaman kung ang panahon ay magbabago na o kailan ba darating ang tag-init o ang tag-ulan? Ang sabi po ng mga matatanda, kapag daw po mayroon ng bulaklak ang madaling kakao, ibig sabihin ay sasapit na ang tag-init. At kapag tumingin ka naman sa mga kabundukan at nakita mong ito'y maaliwalas, at wala kang makikitang ulap at kitang-kita mo ang ituktok nito, ibig sabihin ay iinit na. Ngunit kapag nakita mong maraming ulap ang doon ay nakapaloob sa ituktok ng bundok, ibig sabihin ay mayroon pang ulan na darating. Nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa o sa karatig nating bansa, ako po ay natingin din sa akin pong kapaligiran at sinasabi ng kalikasan na mayroong panahon na darating. Akin pong nasumpungan doon na kapag ang mga dahon ng punong kahoy ay naging kulay pula, kulay dilaw, hanggang sa ito'y malagas na, ibig sabihin ay ito ay panahon na ng taglagas. At malapit na ang taglamig o yung sinasabi nilang winter. At yun nga, kapag nalagas na lahat ng mga dahon sa puno, makikita nyo, unti-unti na pong pumapatak yung snow o yung yelo. At yun po ay simula na ng taglamig. At kapag naman naramdaman ko yung init ng araw sa aking mga balat at yung mga punong kahoy na dati-dati walang dahon ay nagsisimulang sumibol ang dahon, masasabi ko pong ito ay panahon ng tagsibol o yung springtime na sinasabi. At ang kasunod po nito ay magsisibulan na ang magagandang mga bulaklak at panahon po ito ng summer sa kanila. Dito ay nakita ko na ang kalikasan ay mayroon din pong tanda o sinasabi sa akin kung kailan darating ang mga panahong ito. Ano po, yung mga panahong ito na kung saan ay dapat natin pong dapat ko pong paghandaan. Ano pa po, kung atin pong mapapansin sa atin pong kapaligiran, lalo't higit, yun pong mga mahilig manglakbay o yung mahilig pong mag-travel. Atin pong pansinin sa atin pong mga daraanan, lalo't higit sa mga driver, doon sa tabi ng kalsada ay maraming mga tanda o babala ang doon ay nakasulat. At itong mga babalang ito ay nagiging guide ng mga driver papunta sa kanilang paroroonan. Lalo't higit doon sa lugar sa kung saan malimit ang aksidente, sila ay nakakaiwas dito dahil sa mga babala na kanilang nabasa before pa sila dumating doon sa lugar ng danger zone. Ayan. Kaya ang atin po mga manlalakbay o ang mga manlalakbay ay nakakarating sa kanilang paroroonan ng ligtas at maluwalhati. Sa atin pong banal na kasulatan ay mayroon din pong nakatala na mga tanda. Yan. Bilang isang manlalakbay o tayong mga Kristyanong manlalakbay ay mayroon tayong mga mababasa. Mayroon tayong mga makikitang mga tanda o babala kung kailan darating ang kawakasan ng sanlibutan. At iyan ang papag-aralan natin ngayong gabi na may pinamagatang mga tanda ng kawakasan. Kung atin pong pansinin sa larawang ito, ayan,
Ano ang itinanong ng mga alagad kay Jesus tungkol sa kawakasan? Sangayon po sa Mateo 24:3, ganito po ang sinasabi. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? Ano daw po ang itinanong ng mga alagad kay Jesus? Ano ang mga magiging tanda ng kanyang pagparito? Ito po isang ayon sa Mateo. Ano naman ang sinagot ng Panginoon sa tanda o ng madaling tandaan ng lahat? Ano ang sagot ng Panginoon na madaling tandaan ng lahat? Ito po ay nasusulat sa Mateo 24:32 at 33. Ganito po ang sinasabi. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nanariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay malalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Yan, ano ang sinagot ng Panginoon na madaling tanda ng lahat? Tulad ng puno ng igos. Ano po, pag nakita natin na sumisibol na ang kanyang mga dahon, ibig sabihin ay tag-araw na. Ayan, sa pagbalik ni Kristo ay malalaman din natin na siya ay malapit na. Ano ang mga krisis ang darating sa sanlibutan bilang tanda? Mateo 24:4 hanggang 14. Yan, ganito po ang sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At nakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluan ang isa't isa at mga kakapuotan ng isa't isa. Ayan. So ano ang krisis na darating sa sanlibutan bilang tanda? Narito pa, verse 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Katapusan, at ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan
sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. So malinaw na sinasabi ng Mateo na darating ang kalamidad na ngayon ay ating nararanasan. Sa sunod-sunod na bagyo na sa atin ay humampas, at marami sa ating mga kababayan ang nawala ng tirahan, marami ang nagutom, marami ang nangamatay. Kalamidad, hindi lang yan, hindi lang mga bagyo, narin din yung mga lindol na sinasabing kumitil na maraming tao. Ano pa? Naandyan din yung digmaan. Alam natin na ngayon ay nangyayari na rin yung sa panahon ng digmaan sa Lebanon na marami ang nangamatay. Bomba rito, bomba roon, hanggang maraming mga tao ang nagsisiyak, maraming mga tao ang nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa digmaang ito. So yan, yung mga tanda na ating nakikita sa ating paligid ay atin ang nararanasan. Ano pa ang mga tanda ang masasaksihan ng langit at lupa? Sa ngayon sa Mateo 24, 29 at 30, ganitong sinasabi. Datapwat, karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 30. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na nagpaparitong sumasaalapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So anong mga tanda ang masasaksihan sa langit at lupa? Pagkalaglag ng mga bituin, hindi pagbibigay ng liwanag ng araw. Ayan. At yun po yung nangyari noong 538 to 1798. Ito po yung sinasabing The Great Tribulation na nangyari ng 1,260 years. Yan po. At saka noong May 19, 1780, yung buwan at araw ay nagdilim. At noong November 13, 1833, nangalaglag ang mga bituin sa langit, falling of stars. So, unti-unti nang natutupad. Ano pa? Ang mga tanda sa araw at buwan, ganun din sa mga bituin. Apo. Sa huling panahon, ano ang masasaksihan ng buong mundo? Sangayon sa Daniel 12:4, ganito po ang sinasabi. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Sinasabi sa Daniel 12:4 na ang paglago ng kaalaman at matuling na paglalakbay. Kung atin pong mapapansin, sa kapanahunan natin ngayon, di po ba, yun pong mga scientifico na umiimbento ng vaccine para sa COVID, yan, paglago po yan ng kaalaman. Ganon din ang pagbilis ng panahon, lalo dikit ang oras. Yan, kung hindi natin napapansin, ay napakatulin ang pagdaan ng mga oras, ng mga segundo, minuto at araw ngayong taon natin o ngayong kapanahunan natin. So talagang nakikita at nararamdaman natin yung mga tanda ng pagwawakas. Ano pa? Ano naman ang mangyayari sa kalagayang moral ng lipunan? Sang-ayon po sa 2 Timoteo 3,
hanggang 5, ganito po ang sinasabi. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintanging, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan, ano po ang sinasabi? Ang sinasabi na mangyayari sa kalagayang moral ng lipunan, magiging mababa po ang moralidad at mapagpaimbabaw ang mga tao. Sa ngayon ay ating pansinin ang ating pong kapaligiran. Talagang nakakalungkot mang isipin ay talagang nakikita natin, naoobserbahan natin sa mga maliliit na bata hanggang sa katandaan. Itong sinasabi sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5. Kaya ang mababang moralidad at mapagpaimbabaw, yan po ang kalagayang moral ng ating pong lipunan sa kapanahonan natin ngayon. Ano ang mangyayari sa kalagayang pananalapi at kabuhayan? Yan. Sangayon sa Santiago 5:1 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyo sa inyo'y darating. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa ating pakinig sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak ninyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Mangagtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Yan. Darating ang malaking krisis sa pananalapi. Ito ang mangyayari sa kalagayang pananalapi at kabuhayan. Sa ngayon na nangyari ang pandemya, maraming mga tao ang nawala ng trabaho. Maraming mga tao ang nagugutom at walang mga pera pambili ng kanilang mga pagkain, ganon din ang kanilang pangangailangan. Maraming mga taong dumaraing sa atin pong Pangulo na wala silang pera, na wala silang pambili ng kanila pong mga pangangailangan. Yan ang atin pong mararanasan, ang malaking krisis sa pananalapi, na hanggang ngayon ay atin pong mapapansin sa atin pong kalalagayang sa atin pong lipunan ngayon. Paano madadatnang hindi handa ang mga tao sa darating na wakas?
Sang-ayon sa Lucas 17, 27 hanggang 30, ganito po ang sinasaad. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y nangagpapaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat na ang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. So malinaw na sinasabi na madadatnan ng mga taong hindi handa sa darating na wakas, tulad noong panahon ni Noe at Lot. So ibig sabihin, noong panahong ito ay hindi nila alam na darating na yung tatapos ng kanilang buhay, na sila ay lilipulin na. Nung dumating ang baha sa panahon ni Noe, at nung lipulin ng Sodom at Gomora ng asupre at apoy, na lahat ng mga tao na nga roon ay nangakitil ang buhay. Ano ang payo ni Jesus sa atin habang tayo ay naghihintay sa Kanya? Sangayon po sa Mateo 24, 44 hanggang 46. Ganito pong sinasabi, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ano daw po? Ano daw po ang payo ni Jesus habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating? Maging handa po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. So malinaw sa atin na hindi natin alam ang kanyang pagdating gaya ng isang magnanakaw. Ano po? Hindi natin alam kung kailan siya papasok sa ating bahay upang kuhanin ang atin pong mahalagang bahay sa loob ng ating tahanan. Ang pagdating ni Kristo ay hindi rin natin alam. Ngunit, ang mga tanda ay ibinigay sa atin upang ito ay maging giya natin na talagang malapit na ang pagbabalik ni Kristo, na malapit ng wakasan ng ating sanlibutan. Kaya ang payo sa atin, maging handa tayong palagi. Alam kong hindi lingid sa inyong lahat na malapit na ang wakas ng ating sanlibutan. At malapit na rin ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, sapagkat alam natin at nakikita natin ang mga tanda sa ating paligid at nararanasan natin ito sa kasalukuyan. Kaya nga kaibigan, patuloy tayong manghinawak sa mga pangako ng mapagmahal nating Diyos na hindi niya tayo pababayaan, at siya ang ating tanging pag-asa sa mga kahirapan at karamdaman na atin pong nararanasan. Ugaliin nating maging handa palagi, anumang oras, upang kung magkaganon kapag ang atin pong mapagmahal na Diyos ay nahayag na sa alapaap ng langit, tayong lahat ay sama-samang sasalubong sa Kanya. Tayong lahat ay papagmanahin niya ng buhay na walang hanggan na igagawad niya sa inyo at sa akin at sa mga tao na patuloy na magtatapat sa Kanya hanggang sa wakas.
Kung kaya, mga kaibigan, patuloy tayong manghinawak sa mga pangako ni Kristo. Patuloy tayong maging handa sa kanyang pagbabalik sapagkat malapit na siyang dumating. Nawa ni isa sa atin ay walang mawaglit, bagkus lahat tayo ay sumalubong sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ito po ang aking dalangin sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan ka po sa lahat na may-ari ng aming buhay, ganon din ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Kami po sa inyo ay dumadalangin, humihingi ng inyong paggabay sa bawat isa sa amin, na sa amin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano. Tulungan niyo po kami na maging handa sa inyong malapit ng pagdating. Alam po namin na kayo ay malapit na. Kung kaya patuloy po kaming pagpalain, patuloy po kaming palakasin sa amin pong mga kahinaan. At kung magkaganon Panginoon, kapag kayo ay nahayag na sa alapap ng mga langit, bawat isa sa amin ay sasalubong sa inyong ikalawang pagbabalik. At lalo't higit, amin pong mamanahin ang buhay na walang hanggan na inyo pong ibibigay sa amin. Marami pong salamat Panginoon sa kasiguraduhan na ikaw ang siyang sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fear. I draw Him
sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy, and I know He watches me. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan ka po sa lahat na may-ari ng aming buhay, ganon din ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Kami po sa inyo ay dumadalangin, humihingi ng inyong paggabay sa bawat isa sa amin, na sa amin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano. Tulungan niyo po kami na maging handa sa inyong malapit ng pagdating. Alam po namin na kayo ay malapit na. Kung kaya patuloy po kaming pagpalain, patuloy po kaming palakasin sa amin pong mga kahinaan. At kung magkaganon Panginoon kapag kayo ay nahayag na sa alapap ng mga langit, bawat isa sa amin ay sasalubong sa inyong ikalawang pagbabalik. At lalo't higit, amin pong mamanahin ang buhay na walang hanggan na inyo pong ibibigay sa amin. Marami pong salamat Panginoon sa kasiguruduhan na ikaw ang siyang sasa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.